Magandang araw o gabi sa inyo mga master. May gagawin po tayo ngayon na welding machine. Ang problema nito ay kapag unang bukas mo ay okay naman at parang wala namang problema. Ngunit pag ito'y in-off mo ay hindi na ulit ito na o-open. Ang kwento ng may-ari ay nagsimula ang kanyang problema noong gumamit siya ng naglo-loose na outlet. Kapag unang bukas mo daw ito ay okay naman daw. At kapag bigla mo na itong i-off at i-on ay hindi na daw gumagana. Ano-ano kaya ang mga posibleng sanhi nito mga master? Wag na wag mo i-skip ang video, baka may makaligtaan kang importanteng impormasyon tungkol rito mga master. Subukan nating isaksak sa outlet para makita natin ang problema. Ngayon ay pindutin natin ang kanyang switch button para ito ay magpa-power on. Yun. Umikot na ang kanyang cooling fan. Nangangahulog ang gumagana na ito. Ngayon ay titignan natin kung meron na siyang digital display. Meron na nga mga master. Ang nakikita ninyong numero ay ang kanyang ampere gauge. So ngayong naka-on na ay subukan natin i-off kung naaayon ba sa kwento ng may-ari. Yun. Makikita natin sa kanyang display na wala na siyang power. At ngayon ay subukan na nating i-on. Yun. Lumabas na nga ang problema nito mga master. Kung makikita sa kanyang screen ay wala na itong display. So bakit? Ano-ano kaya ang mga posibleng diferensya nito? Tara na at ating tuklasin mga master. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakihit ang subscribe at like button para sa libreng impormasyon para lamang sa inyo mga master. So tanggalin na natin ang kanyang male plug at ito'y bubuksan na natin. Gagamit tayo ng Phillips screw. Lahat ng nakikitang screw ay pihitin ng counterclockwise. Kapag natanggal na lahat ay pwede na itong buksan. Ang first step na gagawin natin ay titignan natin kung merong nasunog o lumobo na pyesa. Sa paraang ito ay mabilis nating ma-pinpoint kung nasaang section tayo magko-concentrate. Tignan mabuti mga master, take your time. Mukhang wala namang lumobo at nasunog na pyesa mga master, at i-check din natin mamaya ang mga exact voltage nito, baka meron siyang mataas o mababang voltahe. Kung makikita natin sa kanyang board ay merong nakasulat na 15 volts. At gumamit siya ng dalawang electrolytic na capacitor. Maaaring ang isa dito ay papunta sa kanyang system at digital. At ang isa naman ay papuntang cooling fan at ang pagkakaalam natin ay ang supply ay 24 volts. Importanteng ma-check natin ang mga voltahe dito mga master. Isaksak na natin mga master. Pindutin lamang ang power on switch. Ayan, umiikot na ang kanyang fan. Ngayon ay tingnan natin kung meron ng ilaw sa kanyang digital. Meron na nga mga master. So i-check na natin ang kanyang voltahe. Pwede po tayong gagamit ng manual o digital mga master. Ang ginamit ko dito ay manual tester. So ang range natin dito ay 50 volts DCV dahil nga ang i-test natin ay DC o direct current. Ang negative probe ay papuntang ground. At ang positive probe ay sa cathode ng diode. Unahin natin sa papuntang cooling fan. Yun. Merong reading na 24 volts. At hindi nag-draw-drop. Mukhang okay naman ang voltahe nito. Ang susunod ay ang kanyang 15 volts mga master. Ilipat natin ang kanyang positive probe sa isa pang cathode ng diode papunta sa kanyang 15 volts supply. Yun. Meron mga master. Ang nare-reading natin rito ay humigit kumulang na 14 volts. Ang pagkakaalam natin ay ang normal voltage nito ay 13 volts to 15 volts. Kaya pasado siya sa normal voltage mga master. Ngayon ay subukan na nating i-off at i-on kung lalabas ang kanyang problema. Pindutin na natin ang kanyang switch off. Yun. Hintayin lang ng kaunti para ma-discharge ang buong system nito. Kung makikita ay wala na itong digital. Pagkatapos ay pindutin na natin ang power on. Yun. Lumabas na nga ang kanyang problema mga master. Wala na itong digital at fan. Ang gagawin natin dyan ay i-check natin ulit ang kanyang voltahe. Same procedure mga master. Ang negative probe ay papunta sa ground at ang positive probe ay papunta sa kanyang cathode ng diode. Unahin natin ang papunta sa cooling fan. Ang normal voltage nito ay 24 volts. Yun. Wala na siyang voltahe mga master. So bakit? Sunod nating i-check ang kanyang 15 volts.
Kung walang boltahe rito ay 100% na ang problema ay nasa primary power supply. Yun. Wala talagang boltahe mga master. So ang next na gagawin natin ay i-switch off na natin. Paalala mga master. Kapag ganito ang na-meet nyo na trouble at wag basta-bastang magtanggal ng screw. 100% na merong natirang boltahe sa kanyang primary capacitor. Maaaring maghintay ng ilang minuto, pero mas magandang e-discharge gamit ang capacitor discharger. Ngayong natanggal na natin ay maaari na tayong mag-voltage check kung merong pumapasok na boltahe sa kanyang primary power supply. Baliktarin na natin mga master. Gamit ulit tayo ng manual tester, at mag-range tayo sa 1000 dCV. Dapat yan ay may ma-reading tayo na kulang-kulang 300 volts sa may positive primary capacitor. Ang koneksyon ng dalawang malalaking capacitor ay parallel. At ang positive at negative nito ay konektado dito sa 10% power supply na ito. Isaksak na natin mga master. Mag-ingat lang mga master dahil sa nagtataglay ito ng high voltage. I-switch on na natin mga master. Kung mapapansin ay wala siyang digital display, ibig sabihin ay walang pumapasok na boltahe sa kanyang secondary 15 volts. So i-check natin ang kanyang primary supply. Yun. Meron tayong nare-reading na kulang-kulang 300 volts. Ibig sabihin ay merong pumapasok na boltahe. Ang susunod ay i-check natin ang papunta sa 10% chopper. Sundan nyo lang ang video para di kayo malito mga master. So dito pumunta ang linya, kaya dapat meron itong boltahe. Yun. Meron nga mga master. Pero bakit wala siyang voltage output gayong parang wala namang nasunog na pyesa? I-check natin ulit ang boltahe sa secondary output para sigurado. I-range natin ang tester sa 50 dCV. Dito tayo mag-check sa mismong terminal ng capacitor. Wala mga master. Dito sa kabila naman ay wala rin. Bakit? Samantalang meron namang siyang boltahe sa primary power supply. Dito tayo mag-concentrate sa section na ito mga master. I-off na natin mga master. At tanggalin na natin ang male plug. Ngayon ay baliktarin na natin. Tignan mabuti ang 10% power supply nito. Dahil nga sa wala namang nasunog na pyesa ay kahinahinalang meron naglo-loose na parte o di kaya ay may putol na linya sa paligid nito. So i-check natin gamit ang continuity test. Unahin natin itong chopper na ito. Baliktarin na natin. I-range natin ang tester sa X10. Unahin natin itong dalawang terminal sa gilid. Yun. Meron siyang continuity mga master. Dito naman tayo sa dalawang gitna. Dapat ito ay walang continuity. Okay wala. At dito naman tayo sa dalawang terminal sa baba. Yun. Bakit wala? Dapat ito ay merong continuity mga master. Ulitin natin. Yun. Wala talaga mga master. Kung susundan natin ang kanyang linya ay papunta ito sa positive terminal ng capacitor. I-test natin gamit ang continuity test. Ayun. Konektado talaga mga master. At meron din dito papunta sa paa ng chopper. Pero bakit wala rito mga master? Dapat ito ay merong palo. Baliktarin natin para makita natin kung saan pumunta ang kanyang linya. Yun. Konektado pala sa paa ng IC mga master. I-test natin kung may continuity. Yun. Wala talagang palo papunta sa positive terminal nito. Kung walang palo ay kahinahinalang may problema ang ating chopper. Baliktarin natin at i-pull out natin ito para ma-check. So ito na nga ang kanyang chopper. Tips ko lang sa inyo mga master. Tandaang mabuti ang posisyon nito. Dahil kapag ito'y nagkabaliktad ang lagay ay masusunog ang ating IC. Itong dalawang terminal na ito na kumukonekta sa negative ay merong continuity kanina. At itong dalawa naman na kumukonekta sa positive ay wala. So check natin ulit mga master. Unahin natin sa taas. Dating gawin mga master ang range ay X10. Yun. Meron siyang palo. Ulitin natin. Yun. Meron nga mga master. Sa baba naman tayo.
Yun. Wala talaga mga master. Kung makikita ang maliit na wire na ito ay kahina-hinalang hindi dumikit sa kanyang terminal. Baka ito na nga ang sanhi ng ganitong trouble. Subukan nating hinangin baka sakaling magkakaroon ito ng continuity mga master. Ngayong natapos na ang paghinang nito ay maaari na nating i-test ang kanyang terminal. Unahin natin tong dalawa sa taas. Yun. Meron mga master. Ang kasunod ay ang nahinang natin. Yun. Ayos mga master. Meron na siyang palo. Ulitin natin para sigurado mga master. Yun. Meron na talaga mga master. Sana ay ito na nga ang salarin sa ganitong trouble. Gaya ng sinabi ko kanina ay mag-ingat sa paglagay nito mga master. Huwag po tayong magmadali, dahil kapag ito'y nabaliktad ay maaaring mapinsala ang IC nito. Ito'y nangangailangan ng pasensya. Pagkatapos ibalik ang kanyang chopper ay maaari na tayong mag-testing. Isaksak na natin ang kanyang male plug mga master. Pindutin lamang ang kanyang power on. Yun. Ayos mga master. Umikot na ang kanyang fan. Tignan natin kung meron na siyang digital mga master. Yun. Meron na nga. Subukan nating i-off at i-on kung talagang okay na ang ating welding machine. Masdang mabuti mga master. Ayos. Please like and subscribe mga master. Mag-comment lang sa ibaba kung ano-ano ang gusto nyo malaman tungkol rito at sasagutin natin mga master. Pagkatapos nating itakip ay maaari na tayong mag-final testing mga master. Dito ay malalaman natin kung 100% nang gumagana ito. Yun. Ayos mga master.